Attention to all senior citizens! Magandang araw po sa inyo. Welcome po muli dito sa ating channel na Chaz Infos and Updates. Alam niyo po ba na nanawagan si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes na gamitin para sa Universal Social Pension ang humigit kumulang na 92.5 billion pesos na bahagi ng 2026 national budget na hindi isinama ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa final na General Appropriations Act or GAA. Noong January 5, inanunsyo ni Pangulong Marcos ang pag-sign o pagpirma ng 6.793 trilyon na peso na 2026 national budget at kasabay nito ay ang pag-veto sa humigit kumulang na 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations upang higpitan ang proseso ng paggastos at masiguro ang transparency at mabuting pamamahala ng pondo ng publiko. Ayon sa pamahalaan, ang UA ay dapat gamitin lamang sa malinaw na pangangailangan at may mahigpit na safeguards upang maiwasan ang maling paggamit ng pondo. Sa pananaw ni Representative Ordanes, ang halagang ito ay dapat ilaan na lamang sa panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at lumalaking gastusin sa araw-araw na pamumuhay. Giit pa ng mambabatas, hindi sapat ang kasalukuyang benepisyo para sa mga nakatatanda at nararapat lamang silang mabigyan ng mas maaasahang suporta sa pagreretiro. Aniya, ang Universal Social Pension ay hindi luho kundi isang pagkilala sa dignidad at ambag ng mga Pilipino na buong buhay na nagtatrabaho at nag-aambag sa pag-unlad ng bansa. Ang naturang panukala ay muling isinusulong sa Kongreso upang mabigyan ng tiyak at regular na tulong ang mga senior citizens, ano man ang kanilang estado sa buhay. Sa kasalukuyan po, ang umiiral ay ang Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay nagbibigay ng 1,000 pesos na kada buwan na pensyon sa mga qualified na senior citizen indigent lamang para sa kanilang medical at pang-araw-araw na pangailangan. Ito ay isang programa na nakatulong sa mahigit 4.1 milyon na benepisyaryo noong 2025 at may ipinaglalagak na pondo para sa 2026. Ngunit ayon kay Representative Ordanes, dapat palawigin ito upang maging universal at mapaglingkuran ang lahat ng senior citizens at hindi lamang yaong mga indigent. Ang panukala ay umuusbong sa konteksto ng patuloy na pagtaas ng gastusin ng mga pamilya at lumalaking halaga ng pangailangan ng mga nakatatanda sa bansa. Umaasa si Representative Ordanes na bibigyang pansin ng administrasyon ang panukalang batas upang maibsan ang pinansyal na bigat at masiguro ang dignidad ng buhay ng milyong-milyong senior citizens sa buong Pilipinas. Ano po ang inyong reaksyon dito? Dapat nga bang gamitin ang 92.5 billion pesos na veto ni Pangulong Marcos para na lang sana sa universal pension? I-comment nyo na po sa baba. Hanggang dito na lamang po muna. Ito ang Chaz Infos and Updates. Like, share, and subscribe para kayo ay updated. God bless and have a nice day.